Hello po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Brother OG po, nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Nandito pa rin tayo mga kapatid sa Exodus, pero kagaya ng ating ginagawa bago tayo mag-umpisa, mananalangin po muna tayong lahat. Samahan niyo po ako at magsiyoko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa umagang ito sa paggising mo sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Salamat sa pagbigay mo na naman, Lord, ng isang pagkakataon sa aming mga buhay. Salamat din, Lord, dahil makakapagbasa, makakarinig, makakapag-aral na naman kami ng iyong mga makapangyarihang salita, O Diyos. Salamat po sa kaloob mong ito, God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Lord, buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ang lahat ng aming maririnig at mapapag-aralan na iyong mga salita ay lubusan naming maunawaan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso. Samahan mo rin ako, Lord, turuan at gabayan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig, O Diyos. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Lord, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba, O Diyos. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Magandang umaga po ulit sa inyo, mga kapatid. Anyayahan ko lang ang mga bago po sa aking channel na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share nyo po ang aking mga videos at paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po sa inyo. Kahapon, ang aking sharing ay nandito sa chapter 30 ng Exodus. No, mga kapatid, may pamagat itong ang altar na susunugan ng insenso, ang buwis para sa templo, ang excuse po, ang palangganang hugasan at ang langis na pampahid at ang insenso at ang huli ang insenso. Ano po? At dito po sa chapter 31, ang aking isi-share sa inyo na may pamagat na ang mga gagawa ng tabernakulo. Pangalawa, ang araw ng pamamahinga. Mag-umpisa na po tayo. Chapter 31, mga kapatid, ang mga gagawa ng tabernakulo. Verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moses, pinili ko si Baselet, sabi dito, Basalel, mga kapatid, na anak ni Uri at apo ni Hur, na mula sa lipi ni Juda. Nang pinili ng ating Diyos itong siya, Bezalel, mga kapatid, mula sa lipi ni Juda. Sabi dito, pinuspos ko siya ng aking espiritu at binigyan ng kakayahan, kahusayan, katalinuhan, at lahat ng gawaing pang sining, mga kapatid. Binigay niya dito sa taong to lahat, mga kapatid, no? Kakayahan, kahusayan, at katalinuhan. Sabi dito, ginawa ko ito upang makagawa siya ng magandang disenyo at makaukit ito sa ginto, pilak, at tanso, no? Binigay ang katalinuhan lahat, no? Magaling, mga kapatid. Gayon din upang maging biyasa siya sa pagtabas ng mamahaling bato. Sabi dito, mahusay sa paglilok at dalubhasa sa anumang gawaing pangsining. Pinili ko rin para makatulong niya si Aholiab, mga kapatid, anak ni Ahisamak, na mula naman sa lipi ni Dan. Yan ang makakatulong. Binigyan ko rin ng kakayahan ang, sabi dito, ang ibang
mahuhusay na manggagawa upang sila ang gumawa ng lahat ng inuutos ko sa iyo. Sila ang gagawa ng toldang tipan at kaba ng tipan ng sabi dito, luklukan ng awa at lahat ng kasangkapan sa tabernakulo. Sila rin ang gagawa ng mesang patungan ng handog na pagkain, butil at sabi dito at ng lahat ng kagamitan nito. Lahat binigyan ng husay, talinong kakayahan ng ating Diyos, yung mga manggagawa upang ito'y maging perfect, mga kapatid. Perfect ang kanilang magagawa. Maganda, mahusay, malinis ang kanilang mga pag-ukit. Kaya binigyan sila ng kakayahan, katalinuhan at kahusayan, mga kapatid. Sabi dito, ng altar na susunugan ng insenso, ng altar na susunugan ng mga handog at ang mga kasangkapan nito ng palangganang, sabi dito, hugasan at ng patungan nito. Lahat sila ang gagawa. Sila ang gagawa ng mga kasuotan ni Aaron at ang kanyang mga anak. Sila rin ang sabi dito, maghahalo ng langisa na pampahid at ng insenso para sa dakong banal. Sundin mong lahat ang sinasabi kong ito sa iyo. Sundin ang lahat ng sinasabi ko sa iyo, sabi ng ating Diyos, mga kapatid. Ang araw ng pamamahinga. Ito binanggit na rin to, no? Na talagang yung may araw ng pamamahinga. Kagaya ng paglikha ng ating Diyos sa ating daigdig, sa ating mundo. 6 na araw siya nagtrabaho. Ginawa niya lahat ng maayos, tama, at siya'y natuwa. No, hanggang sa binuhay niya tayo, mga kapatid, ginawa niya tayo, binigyang buhay, hiningaan niya tayo. At dumating ang araw na pang-7, nagpahinga po siya. Kaya dito ulitin ko lang ang verse 12 ng chapter 31, mga kapatid. Ang araw ng pamamahinga. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita na ipanalangin o sabi ito, ulitin ko lang, sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita na ipangilin ang araw na pamamahinga sapagkat ito ang, sabi dito, magsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong mga salinlahi na kayo'y aking pinili para maging bayan ko. Ipangilin, mga kapatid, ang araw ng, sabi dito, ng pamamahinga. Ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga sapagkat ito'y sagrado, sabi ng ating Diyos. Papatayin ang sino mang hindi magpapahalaga rito at ititiwalag ang sino mang magtatrabaho sa araw na ito. Papatayin ang hindi gagawa nito, mga kapatid. Papatayin ang sino mang hindi magpapahalaga rito, sabi. At ititiwalag ang sino mang magtatrabaho sa araw na ito. 6 na araw kayo nga magtatrabaho, ngunit ang 7 araw ay araw na ganap na pamamahinga, mga kapatid. At sabi dito, nakalaan para sa akin ang 7 araw. Nakalaan para sa ating Diyos. Walang trabaho. Magpapahinga. Ngunit ang gagawin lang natin noon, mga kapatid, mananalangin, magpupuri sa ating Diyos, magpapasalamat sa 6 na araw na binigay niya ng kalakasan, kaayusan sa ating buhay. No, para magawa natin ang lahat ng dapat nating gawin. Kaya ang pang-7 ay sagrado. Sabi ng ating Diyos, dapat itong gawin at sundin. Sabi pa dito, ipangingilin ito ng lahat ng inyong salinlahi bilang tanda ng tipan. Ito'y isang palatandaan ko at ng bansang Israel at ito'y mananatili hanggang panahon sapagkat sa loob ng 6 na araw nilikha ko ang langit at ang lupa at sabi dito nagpahinga ako sa 7 araw. Inulit niya uli, no? Sinabi niya dito, mga kapatid, chapter 31 ng Exodus, mga kapatid. Sinabi niya na ito'y isang palatandaan ko at ang bansang Israel at ito'y mananatili habang panahon sapagkat,
Sabi dito, sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit at ang lupa. At nagpahinga ako sa ikapitong araw. Ikapitong araw ay talaga pahinga natin yun. At nakalaan sa ating Diyos na buhay, mga kapatid. Ikapitong araw. Sabi dito, verse 18, matapos sabihin ni Yahweh kay Moses ang lahat ng ito sa bundok ng Sinai, mga kapatid, ibinigay niya ito, ang dalawang tapyas na bato, kinasusulatan ng kautusan na si Yahweh mismo ang nagsulat, mga kapatid. Dalawang tapyas na bato, yung mga kautusan na binigay kay Moses para ibigay sa lahat ng tao, mga kapatid. At yan po ang katapusan ng chapter 31. Ulitin ko lang ang pamagat, ang mga gagawa ng tabernakulo, ang araw ng pamamahinga. Dito sa paggawa, mga kapatid, binigyan ng Diyos ang mga manggagawa, ang mga gagawa ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, mga kapatid. Diyos ang nagbigay nun. Kaya matatalino ang mga tao. Hindi lang yung Israel, kasi nagsalin lahi na yan, mga kapatid. Napunta na yan kung saan-saan, hanggang sa atin, mga kapatid, at sa mga susunod pang mga salin lahi. Yan ay bigay ng ating Diyos. Lahat yan bigay. Katalinuhan, kagandahan, kasipagan, mga kapatid. Kung ano man yung mga ating kaalaman ngayon, kung saan man tayo mahusay, bigay yan na galing sa ating Diyos, mga kapatid. Dapat yan ipagpasalamat. Kaya ngayon mahusay ka, matalino ka, bigay yan ng ating Diyos, mga kapatid. At yun nga, kanya-kanyang gawa dito. Katalinuhan, lahat yan galing sa ating Diyos upang magawa ng maayos. Lalong-lalo na yung mga nararapat na gawin natin para sa ating Diyos. Binigyan niya tayo ng talino, sipag at lakas ng loob, kaalaman, kahusayan, karunungan, galing yan sa ating Diyos. Kagaya ng mga pastor, bishop, leaders na naglilingkod sa inyo, sa Diyos, mga kapatid, na naglilingkod sa ating Diyos para maghayag ng salita sa inyo, sa akin, at sa ating lahat. Yung salita ng ating Diyos, binigay yan ng katalinuhan, karunungan, kaalaman, mga kapatid, bigay yan na galing sa ating Diyos. Kaya ngayon may mga pastor, bishop na naglilingkod sa ating Diyos, naghahayag ng salita ng ating Diyos, mga kapatid. Ang Diyos din na nagbigay sa akin ng lakas ng loob, talino at sipag para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Kung ano man din ang inyong mga kakayahan, katalinuhan, galing yan sa ating Diyos na dapat nyong ipagpasalamat at pahalagahan. At dito, ang araw ng pamamahinga, sinabi ulit ito ng ating Diyos na dapat tayong magpahinga. Dapat talaga may laan tayo na isang araw man lang, mga kapatid, ang hinihingi ng ating Diyos para sa Kanya. Para tayong manalangin, magpasalamat, humiling, mga kapatid, magpuri, awitan siya. Mga kapatid, yun ang Kanyang inuutos sa atin, mga kapatid, ngayong araw na to. Pahalagahan natin ang araw ng pamamahinga. Sundin po natin yan. Ilaan natin yan sa ating Diyos. Magtatrabaho tayo 6 na araw. Pagkagising, mananalangin at magpapasalamat. Bago matulog, magpapasalamat ulit. Dahil maayos ang ating trabaho, maayos ang ating mga ginawa, malakas ang ating katawan, nagtagumpay tayo yung araw na yun. Kaya pagdating ng araw ng pamamahinga, iyon naman ang araw na tayo magpapasalamat muli, magpupuri at aawitan natin ang ating Diyos. At lalo na magdi-devotion tayo, mga kapatid. Magbabasa tayo ng salita ng ating Diyos at magsisharing ng salita ng ating Diyos. Magpe-fellowship tayo, magsasama-sama tayo para mag-aral, makinig ng salita ng ating Diyos. Yan po ang tinuturo sa atin ngayon ng ating Diyos. Manalangin. 7 araw, ilaan para sa ating Diyos na buhay, mga kapatid. Yan ang tinuturo sa iyo, sa akin, at sa ating lahat, mga kapatid. Nawa yan ay ating sundin. Maraming salamat sa ating Diyos sa Kanyang salita na binigay na naman sa atin ngayong umagang ito, ngayong araw na to, para sa atin po ang Kanyang salita. Salamat sa ating Diyos at salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Muli, tayo ay mananalangin
sa ating Diyos na buhay. Magsihanda po tayo na ang ating puso ay malinis, ang isipan walang iniisip, walang galit, walang yabang, wala kung anuman. Dahil sa Diyos tayo lalapit. Magsiyo po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na nagbigay ng lahat. Ng lahat na meron kami. Aming Diyos na nagbigay buhay sa amin at sa lahat ng may buhay. Salamat Lord sa kaloob mong yan. Ikaw po ang gumawa niyan. Sa loob ng 6 na araw, O Diyos, ginawa mo lahat para sa tao. Salamat, Father God. At sa paggawa mong yan, hanggang sa pagbigay mo ng buhay sa amin, ikaw ay natuwa, O Diyos. Kaya kami po ay nagpapasalamat. At 7 araw, ikaw po ay nagpahinga. Kaya yan din ang tinuturo mo sa amin. Ang 7 araw ay magpahinga kami. Dapat namin itong sundin, Father God. Dahil ikaw po ang may utos nito. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po sa iyong mga salita na bigay sa amin, O God. Salamat po sa mga pastors, bishop, leaders na naglilingkod sa inyo, na naghahayag ng inyong mga makapangyarihang salita. Salamat po dahil marami kaming natututunan. Nakikilala ka namin ng lubos dahil sa iyong mga salita, O Diyos. Salamat sa iyong mga ginawa para sa amin. Salamat, Lord, sa iyong mga pangako sa aming lahat, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, salamat po sa lahat. Lord, nandito na naman po kami. Nandito po ako upang manalangin una para sa aming presidente, sa bawat presidente ng bawat bansa, na sila rin, Lord, ay sumunod sa iyo. Makilala ka rin ng gusto, magbasa rin ng iyong mga kapangyarihan salita, mag-aral din ng iyong mga salita, O Diyos, upang sila rin ay magtagumpay ng magtagumpay, maging maayos ang kanilang pamamahala, maging maayos ang kanilang mga isipin. At sa iyo lamang sila dapat lumapit, humingi ng tulong, O God, magtiwala, dahil ikaw ang aming Diyos, O God. Ganon din hanggang sa amin, Lord. At ang lahat ng tao sa daigdig, sa iyo lamang lumapit at magtiwala, upang kami rin ay maging maayos, masaya, masagana, at maging tagumpay, O God. Ang bawat buhay, ang bawat pamilya, ang bawat lugar, ang bawat bansa, O Diyos. Thank you sa pagkakataong yan. Thank you sa paalala mong yan. Thank you sa turong mong yan, sa kautusan mo, O God. Salamat, Father God. Ang bawat bansa ay magiging maayos na. In Jesus' name, magiging masaya, matagumpay, masagana, tahimik, O God. Masayang masaya ang bawat buhay, ang bawat pamilya, ang bawat bansa. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Salamat din, Lord, sa pagpapagaling mo sa lahat ng may karamdaman. Anumang klaseng karamdaman yan ay iyong pinagaling na in Jesus' name. Dahil walang imposible sa iyo, Lord. At nagpapasalamat din kami, Lord, dahil kami nananalangin ngayon, dahil sa panalangin namin ito ay tinupad mo na ang bawat panalangin ng lahat ng tao, O Diyos. In Jesus' name. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat po. Magiging maayos na ang buong daigdig. Salamat po. Dahil sa iyong pagmamahal sa bawat isa, pagmamahal na hindi nagbabago sa lahat ng tao, lalo-lalo na sa lahat ng taong nagbalik loob sa iyo, Father God. Hipuin mo rin ang mga taong hindi ka pa lubusang nakikilala, ang mga taong naligaw, O Diyos. Palapitin mo po rin sila sa iyo. Hipuin mo rin po sila upang sila rin ay maging maayos ang buhay, maging masaya, masagana, tagumpay, payapa, O Diyos. Nawa lahat kami sa iyo lamang sumamba, O God. Magpuri at magpasalamat dahil ikaw ang gumawa ng langit at lupa at lahat ng meron kami ay sa iyo galing, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa lahat. Salamat, Lord, dahil lagi mo kami nilalayo sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, O Diyos. Salamat po sa iyong protection sa bawat isa, O God, sa bawat tao, O God. Salamat po. Salamat po muli sa iyong pag-ibig, kabutihan, awa sa bawat tao, O Diyos. Salamat, Lord, dahil dininig mo na ang aming panalangin. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat sa ating Diyos na buhay.
dininig niya na ang iyong panalangin. Salamat po sa inyo mga kapatid at God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Salamat po.